Alright, so good evening po sa ating lahat mga kapatid, no? Tayo po ang nakatukas sa gabing ito. At nangyari kasi kagahapon, hindi kasi bigay ng magta-topic si Padre Caburnok. So kahapon, sinabi na lang niya na, bro, kung pwede ba, ikaw na lang muna bukas. Wala naman tayong wala naman akong gagawin sa gabi. Sabi ko, sige, ako na lang, maghahanap ako ng itatopic. Tapos nakahanap ako kanina lang alas 4 bago ako matapos trabaho. So nakita ako ng isang video, no. Ilang video din ang tiningnan ko ng mga atake sa Katoliko ba. At wala talaga akong nakita. At itong huli lang, no, nakita ko kasi Brother Eli Soriano, no, nung indoctrination niya na isang Katoliko ang kanya pong pinangaralan, no? At ito po ang intensyon ng pagtatama natin ay para sa mga kapatiran Katoliko, no, na delikado po kapag doon po tayo sa iba magtanong, no? Kasi napakadali lamang nilaro ni Eliseo Soriano ang pangyayari, no? But I don't know kung yung Katoliko na yon, si ate, babae siya, naanib nga, no? Pero andoon kasi di ba? Si Juan chapter 1 verse 10 to 11, huwag tanggapin ang mga aral na hindi mula kay Kristo, ni hindi nga pwedeng batiin ang mga nagdadala ng aral na ito. Tapos ikaw na isang Katoliko, andun ka mismo sa kanilang indoctrination. So meron kang will na makinig sa kanilang aral. Ano bang sabi ni St. Paul sa Romans 10:17? Ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. So most probably, yung napakinggan mo, pananampalatayanan mo. At doon po mag-umpisa ang isa sa ipinahayag ng Diyos, no, sa propetang si Hosea, no? In Hosea 4:6, mga kapatid, ito po ang sabi ng Panginoon. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, sa akin naman ikaw ay itatakwil, upang ikaw ay huwag maging saserdote ko. Yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. So, grabe pala ito mga kapatid, ano? Grabe yung sumpa na dulot ng pakikinig lamang sa iba dahil sa kakulangan natin sa kaalaman. Kinalimutan natin ang karunungan ng Diyos na ibinigay sa pamamagitan ng simbahan. At dahil itinakwil mo, itatakwil ka daw ng Diyos, pati ang iyong mga anak. Kaya napakadelikado po sa bilang isang Katoliko na ganun na lamang kabilis na mapaanib tayo sa mga siktang tayo lamang na kung sino-sino. Kaya sana ang topic natin ngayon maging eye-opener sa lahat ng mga Katoliko, no, lalong-lalo na may punto por punto na po, stop asking question about your faith sa kung sino-sinong sulpot dyan na nagsilapa na. Focus to your faith. Kung gusto mong maunawaan ang panampalataya mo, itanong mo sa mga mas nakakaalam na kapatiran mo. Hindi yung hindi mo kapatiran. Kasi talagang ililigaw ka at ililigaw ka niyan. Okay? So yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kapatid, no? Nga kung saan sinabi ni Eliseo Soriano doon sa isang Katoliko na naging guest ng kaniyang programa na ang tama daw na simbahan ang iglesia ng Diyos. Hindi daw ang iglesia sa Roma na siyang Roman Catholic Church. Kaya antabayanan niyo po yan, matapos naman po ang isang paalala. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo.
Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Alright, sa mga bago pa lang po pala no, sa nakapanood ng programang Punto por Punto, ito po ang inyong abang lingkod, no? Isa po sa mga co-host ng programa, si Brother John Ray po, at meron po tayong channel na Kaabag sa Simbahan. So pwede niyo pong bisitahin ang channel natin at tingnan po yung mga in-upload natin doon ng mga debate at mga pagla-live natin dito, at meron din po akong mga ilang video doon about sa Catholic faith na in-upload ko, pwede niyo pong matingnan. At like and share na lang din po sa mga bagong pasok po sa ating programa, no? At pa-subscribe na rin para palagi kayong ma-update every time po tayo ay iire kasama ang punto por punto or mag-upload na po ng video. Maraming salamat po. So without further ado mga kapatid, tingnan muna natin ang nasabing indoctrination, no, sa programa ni Eliseo Soriano, kung saan ginuguyo niya ang isang Katoliko at sinabihan na Iglesia ng Diyos ang tama, hindi ang Iglesia sa Roma na siyang Roman Catholic, gamit ang talatang Gawa 20:28. Ito po mga kapatid. Ikaw, Katoliko ka ba? O sige, ikaw, basahin mo to. O yan, check. Dahan-dahan lang, kapatid. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na pinaglagyan sa inyo ng Espiritu Santo bilang mga tagapamahala upang pamahalaan ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos ng sarili niyang dugo. Nakita nyo, mga kababayan, no? Ang bumasa siya, Katoliko siya, hindi siya membro ng iglesia, ang binabasa niya, Bibliang Katoliko. Ano ang nabasa niya? Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos ng sarili niyang dugo. Maraming salamat sa iyo, Iha. Pagpalaing ka nawa ng Panginoon sa tulong mong ginawa sa akin ngayon. Mas napakabuting tawagin mo ang iglesia, Iglesia ng Diyos o Church of God. Alin ang mas maganda? Iglesia ng Diyos o Iglesia sa Roma? Katolika, Apostolika, Romana. Yun ba ang tama? Nasa Biblia ba yun? Kung talagang naniniwala tayo sa Biblia at sa Diyos, may walang ibang iglesia ang dapat kang piliin. Mas mamahalin mo yung iglesia ang tinatawag sa pangalan ng Ama o ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga sa Biblia ang tawag, Iglesia ng Diyos. Doon tinawag si Pablo. Iglesia ng Diyos, doon nandun ang mga apostol. Iglesia ng Diyos, ang binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Ano pa gusto nyo, mga kababayan? Ayan po mga kapatid, no? Ganun lang kasimple, no? Ginamitan lamang ng Gawa 20:28, Iglesia ng Diyos, hindi Iglesia sa Roma na siyang Roman Catholic daw, no? Iglesia ng Diyos, ang iglesia na ipinapangaral ni San Pablo at ng mga apostol. Pero ang tanong, bakit wala sa kanila ang mga buto nito? Niwala man lang silang alaala kung nasaan na ang yapak ng mga apostol nung sila pa ang nangangaral sa iglesia ng Diyos. Di ba? Talagang binigyan niya ng false dichotomy, mga kapatid. Yung iglesia ng Diyos at yung iglesia sa Roma na para dalawang magkaiba. At sila yung iglesia ng Diyos, yung iglesia sa Roma, false yun. Kaya kung ikaw ay isang Katoliko na walang alam at napunta ka doon sa indoctrination ni Eliseo Soriano, makaisa tayo.
Actually, ako malapit na po akong mapaniwala ni Eliseo Soriano dati. At thanks to him, dahil sa kanya, napilitan po ako aralin ang aking pananampalataya. Wala pong biro. Promise to God. Dahil kay Eliseo Soriano, natanong ko sarili ko, ano ba talaga ang turo ng simbahan? Okay? Pero sa susunod na lang siguro yan, at bigyan natin ng kasagutan. No? Ito bang iglesia ng Diyos na binabasa niya? Sila ba ito? Iba ba ito sa iglesia sa Roma na siyang iglesia katolika, mga kapatid? Tingnan natin. No? Kasi ang ginawa po niya is a false dichotomy. Na para bang yung iglesia sa Diyos at yung iglesia sa Roma, dalawa magkaiba yon. Yung iglesia sa Diyos, sila yon. Yung iglesia sa Roma, peke yon. O gagamitin natin ng Biblia, ipapatunayan natin na iisa lang ang iglesia na yan. At yung iglesia ng Diyos na yan, na nasa iglesia sa Roma, nasa iglesia sa iglesia katolika, yan ang iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Pero bago yan, tingnan muna natin itong Gawa 20:28. Kasi ito po kasi ang ginamit niya. No? Ito ang ginamit niya, pinabasa niya doon sa isang babaeng katoliko at inangkin na iglesia ng Diyos daw, sila daw yon. So tingnan natin kung papasa ba siya dito, mga kapatid. Alright? Tingnan natin. Basahin muna natin. Sabi dito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. O dito, nakita nyo ba kung anong iglesia? Iglesia ng Panginoon. No, sa ibang salin kasi nito, iglesia ng Diyos. Tingnan natin sa ibang salin ng nasabing Biblia, no? Iglesia ng Diyos yan, hindi iglesia na sa Roma, hindi iglesia katolika, iglesia ng Diyos. Di ba? Kaya nga narinig nyo sa kanya, anong sabi ni Eliseo Soriano? Iglesia ng Diyos ang tama, hindi iglesia sa Roma na siyang iglesia katolika. Pero mga kapatid, no? Granting without accepting na ang iglesia ng Diyos na ito ay ang iglesia ni Soriano. E ano ba nakasulat? Basahin natin ulit. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa. So dito tagapangasiwa. Tingnan naman natin sa isang salin, ano yung tagapangasiwa na ito? Dito sa isang salin, ginawa kayong mga obispo. Obispo upang pakanin niyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. So ang sinabihan ni San Pablo dito, hindi Pinoy, kundi mga obispo, mga plural. Na ang mga obispo na yan, sila ang pinili ng Espiritu Santo na alin? Magpakain sa iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. So hindi papasa dito si Eliseo Soriano, mga kapatid. Dahil ng una, hindi siya obispo. Pangalawa, wala nang ibang obispo sa kanyang iglesia. Hindi nga siya obispo eh. Di ba? Hindi siya obispo. Wala rin siya mga kasamang obispo. Dito plural. Plural ang addressee ni St. Paul dito. Mga obispo ang sinabihan. Hindi ang iglesia ni Eliseo Soriano na pinaregister lamang niya sa Security of Exchange Commission. Nagbabayad siya ng buwis para magkaroon siya ng authority na mangalaga ng isang simbahan na pike. So hindi po yan pumapatungkol sa iglesia niya, mga kapatid. Actually, tiningnan ko sa Google, no, ilang iglesia ng Diyos ba na nagparehistro sa Security Exchange Commission ang umiiral sa mundong ito? Tingnan natin na gaano karami ang iglesia ng Diyos. Tapos ang iglesia ng Diyos na yan, hindi naman pare-parehas yan ng aral. Iba-iba yan. Kasi mayroong iglesia ng Diyos na hindi kumakain ng karne eh. Mayroon ding iglesia ng Diyos na sa Amerika, hindi kasapi ni Eliseo Soriano. So, sino ang iglesia ng Diyos na gumagamit ng pangalang ito ang tama? Di ba? O basahin natin ilan sila, gaano sila karami, mga kapatid.
Basahin natin sa internet. Gaano karami ang iglesia na ito? Ito, pakita ko sa inyo. Tinanong ko kay Google kay Prophet Google. Sabi dito, the staff of the known Church of God consists of 515 congregations and 4 main organizations, each consisting of at least 80 congregations worldwide. Ordered by size, these are Church of God International, 87 locations. Ang dami. No? Ang dami. So, alin dyan ang totoo? Hindi naman siguro papayag si Soriano na yung ibang pastor na nangalaga din gamit ang pangalang Iglesia ng Diyos, maandar si Soriano doon. Hindi naman papayag Soriano doon. Sino ang totoo sa kanila? So, dyan pa lang, makikita na natin na hindi sila pasado sa nasabing Iglesia ng Diyos na panangasiwaan ng mga kaobispuhan. Lalo na una, wala nga sila mga obispo Lalong-lalo na ang Iglesia ng Diyos na ipinatayo ni Eliseo Soriano. Kasi hindi naman siya obispo ang adresi ng Iglesia na iyon, ayon sa sulat ni San Pablo, mga obispo. Di ba? So hindi pa basta si Soriano doon. At isa pa, ang Iglesia ng Diyos na iyon, mga kapatid, nakarating yun sa Roma At ang isa sa itinawag din sa Iglesia ng Diyos na iyon ay tinawag yun na Iglesia ni Cristo, na kung saan ayaw na ayaw yan ni Eliseo Soriano. Basahin natin sa Roma 16:16. Ano pang isang katawagan sa nasabing Iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo? Basahin natin. O managbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. O tinawag din na iglesia ni Kristo ang mga iglesyang umiiral noong panahon ng mga apostol. Ngayon, papayag ba si Jesus Soriano na ma-under sa iglesia ni Kristo? Hindi. Binabati ko sa kanya yan Di ba? Kaya nga sabi ko kaganina, yung kanyang pagsabi na yung iglesia ng Diyos ay iba sa iglesia sa Roma, that's a false dichotomy. No? Para bang ipinaghiwalay niya yung iisang iglesia na mayroong iba't ibang maraming pangalan. Yung mga iglesia ng Diyos na nababanggit sa Biblia, mga kapatid, iglesia ni Kristo, iglesia ng mga banal, iglesia sa Corinto, iglesia sa Galacia, iglesia sa Efeso. Ang daming katawagan sa iglesia na itinatag ni Panginoong Jesucristo. Hindi po yan ang pangalan talaga ng iglesia na itinatag natin Panginoong Jesucristo. No? Descriptive name lamang po yan. Kung sa baga, ang iglesia ni Panginoong Jesucristo, mayroon siyang maraming katawagan. Kasi yun ang kaniyang bakas. No? Tinawag siya na iglesia ng Diyos kasi ang nagtatag dito, Diyos. Kaya iglesia ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin dahil iglesia siya ng Diyos, hindi na siya iglesia ni Kristo. Di ba? So that's a false dichotomy. Na sabihin, hindi yan iglesia ni Kristo kasi iglesia talaga ng Diyos. Hindi po. Iisa lamang po ang iglesia ng Diyos na itinatag. Ayon pa rin kay St. Paul, no? In 1 Corinthians 10:17. Iisa lamang po ang iglesia. Hindi po marami. Basahin natin. Bagaman tayo'y marami, ay iisa lamang ang tinapay, iisang katawan. Ano ba yung iisang katawan na yan? Sa Colosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ang iglesia. So ang katawan ay ang iglesia. Yang sabi ni St. Paul, ang katawan ng iglesia ay iisang katawan lang, iisa lang. So hindi po marami ang iglesia. Iisa lamang ang iglesia, marami siyang katawagan. Kaya tinawag siya na iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo, iglesia ng mga banal. Ang dami pang katawagan patungkol sa iglesia, kung saan napunta ang iglesia. Tinatawag din siya iglesia ayon sa lugar. Iglesia sa Galacia, iglesia sa Corinto, iglesia sa Efeso, etc., etc., etc. So yun po, mga kapatid, ang aral ni St. Paul. Hindi po parang ipinaghihiwalay ni Eliseo Soriano ang iglesia ng Diyos sa iglesia na sa Roma. Yung iglesia na sa Roma,
tinawag din ni St. Paul na Iglesia Katolika, mga kapatid. Hindi alam ni Eliseo Soriano. Kasi sa Acts 9:31, mga kapatid, kung babasahin natin ang Acts 9:31, ito kasi ang binanggit ni St. Paul. Sa Tagalog version muna natin basahin para makita nyo. Sabi ni St. Paul dito, sa gayon nagkaroon ng kapayapaan ang iglesia sa buong Judea at Galilea, Samaria at palibasay pinagtibay. So, may binanggit si St. Paul dito na iglesia sa buong, no? Itong pong iglesia sa buong, mga kapatid, sa Greek po niyan, Ecclesia Catholicos. Ecclesia Catholicos po yan sa Greek. Yan lang hindi naaral ni St. Paul. Na yun palang iglesia na itinatag ni Panginoong Jesucristo, tinawag din yun na Iglesia Catholicos or Iglesia Katolika. Catholic, Catholicos. O basahin natin sa Greek, mga kapatid, no? Pakita ko sa inyo na sa Acts 9:31, ginamit ni St. Paul ang salitang Catholicos. Yan po ang pinagmulan sa kasalitang Catholic kasi Catholicos sa Greek, from the root word kata at kaholos or holo, kataholo, meaning throughout the whole. Sa English, universal. Catholic. Yan po ang ibig sabihin. Sa Greek, basahin natin na Acts 9:31. Ayan, kita nyo dito. Acts 9:31, no? Pakita ko sa inyo, ito yung English sa baba, itong kulay orange. The indeed then church throughout all, no? Throughout all, church throughout all. Sa taas yung kapatid, ito yung interlinear niya, yung Greek na naka-English word na Ecclesia Catholicos. No? Ecclesia Catholicos or Ecclesia Catholic o Katolika. Yan ang hindi alam ni Eliseo Soriano. Kaya para bang hinati ba o pinagbukod yung Iglesia ng Diyos or Iglesia sa Diyos at ang Iglesia Katolika na nasa Roma. Hindi niya alam, iisang iglesia lang yun ayon ni St. Paul. No? 1 Corinthians 10:17, iisang katawan lang. At ang katawan na yan, Colossus 1:18, siyang iglesia ni Kristo na binanggit din ni St. Paul sa kanyang sulat sa taga-Roma. Ano sabi niya sa Roma 16:16? Iglesia ni Kristo, magbatian kayo ng banal na halik. Mga iglesia ni Kristo. So, ang iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos, iglesia Katolika, iisa lang yan. Hindi alam ni Eliseo Soriano, mga kapatid. Tapos, ginamit niya doon sa isang Katoliko na nagtanong sa kanya at pinalabas niya na ang iglesia na tunay ay iglesia ng Diyos, hindi iglesia na nasa Roma daw. Ang iglesia Katolika. That's a false dichotomy. No? Panlilin lang. Kaya nga, sa thumbnail ko, deceiver. The deceiver. Si Eliseo Soriano, mga kapatid. Kaya hindi dapat siyang paniwalaan. So, ano pa ba ang mga patunay natin dito? Tingnan natin sa Roma 1:8, mga kapatid, no? Romans 1:8, tingnan natin kung gaano kamahal ng Diyos ang iglesia sa Roma. No, kinukutya kasi ni St. Paul ni Eliseo Soriano. Ano sabi ni Eliseo Soriano? Iglesia ng Diyos ang tama, hindi ang iglesia sa Roma. Hindi niya alam na mahal ng Diyos ang mga taga-Roma. O basahin natin sa English, no? Sa English version, King James version, mga kapatid, Romans 1:8, 7-8, no? Basahin natin. Romans 1:7-8, mga kapatid, para makita niyo. Ano sabi ni St. Paul ito? First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith, no, ang pananampalataya, is spoken of throughout the whole world. Ito pong throughout the whole world, yan po ang ibig sabihin ng Catholic, mga kapatid. Sa Greek, kataholos. No, kataholos. Katoles. Catholic sa Greek niyan. No? So, yung faith ng taga-Roma is throughout the whole. Meaning, ang faith ng taga-Roma ay Catholic. Anong sabi sa 9? 8 pala yung nabasa ko agad, may 7 na pala, sa 7 pala. Sabi dito sa 7, no? To all that be in Rome. Special mention ng Diyos ang Roma, hindi ang Pilipinas. No? Mga taga-MCGI. O, Estoy, makinig ka, Estoy. Alam ko, andyan ka sa punto por punto, nakikinig. Gaano kamahal ng Diyos ang taga-Roma? Sinulatan ni St. Paul, to all that be in Rome.
Ano ang taga-Roma? Beloved of God. Minamahal ng Diyos. Hindi mamahalin pa lang. Minamahal na. Beloved. Past tense na. Called to be saints. Istoy. Makinig ka, istoy. No? Grace to you and peace from God, our Father and the Lord Jesus Christ. Ngayon ang sabi niya sa taga-Roma. First, I thank God for through Jesus Christ for you all that your faith, saang faith? Sa Roma, is spoken of throughout the whole world. Meaning ng throughout the whole world? Universal. Kataholos. Kataholos. Catholic. Catholes. Catholic. Universal Catholic ang faith ng taga-Roma. So yan po mga kapatid. Napakalinaw na ang iglesia sa Roma, mahal na mahal ng Diyos. Tapos si Eliseo Soriano, sabihin niya, hindi iglesia sa Roma ang tama, iglesia ng Diyos. Akala niya magkaibang iglesia yun, iisa lang yun. Mga kapatid, huwag niyong paniwalaan si Eliseo Soriano. At even sa isa pang version ng Bible, yung original King James Version, di ba, sabi ni St. Paul, ang faith ng taga-Roma, di ba, special mention ang faith ng taga-Roma. Ano ang tawag sa faith ng taga-Roma? O basahin natin sa isang version ng Bible na King James Version, yung 1611, mga kapatid, no? Buksan natin yung reference natin dito. Ano ang tawag ng faith ng mga early Christians sa Roma? Basahin natin, mga kapatid. Pakita ko sa inyo. Ayan. Anong faith ito? Sabi dito sa 1 John chapter 4 verse 1, no? He warneth them not to believe all teachers who boast of the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith. King James Version, original po yan, mga kapatid. Kaya nga nakapagtataka, bakit pinalitan ng mga protestante ang original nila na aklat? Kasi ang original nila na aklat, Catholic faith. Kaya pala nila pinalitan kasi para hindi na maisali yung Catholic faith. Pero sa original na aklat nila, Catholic faith po yan. No? Kaya doon po sa Roma na inano ni St. Paul, yung faith ng taga-Roma, anong faith yun? Base sa original King James Version na Biblia ng mga protestante, Catholic faith. So, wala na pong ibang faith na umiiral buhat pa ng unang panahon pa ng mga apostol kasi yung sulat nila pumapatungkol sa Catholic faith. So, yun po ang katotohanan, mga kapatid, at hindi ngayon napabulaanan ng mga iglesia ni Manalo. Ang mga iglesia ni Manalo members, hindi na napabulaanan yan. Kahit ang kanilang aklat, mga kapatid, kahit ang aklat ng mga iglesia ni Cristo ni Manalo, hindi napabulaanan ang katotohanan na alin? Iisa lang ang tunay na iglesia. At ang nag-iisang tunay na iglesia na yan, siyang iglesia katolika. Dahil ang iglesia ni Cristo na binabanggit sa Romans 16:16 became Catholic Church. O basahin natin ang reference ng mga iglesia ni Cristo, mga kapatid, no? Hindi ito napabulaanan ng mga iglesia ni Cristo members. Sabi dito sa Pasugo, May 1973, page 13, people could not evade the verity that there is only one true church, no? Iisa lang talaga ang iglesia, and that is the church founded and established by Christ Himself. So yan ang sinabi sa aklat na ito. So sa isa pang pasugo, hindi pala nakita yung ano ng pasugo, no? Wait lang nga, i-adjust ko muna yung ano ng pasugo. Sugo nila para makita ninyo yung yung kanilang ang kanilang yung yan. Ayan, kahit ganyan na lang siguro. Ayan. Pasugo, July, August 1988, page 6. Ano sabi dito? Even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. No? Hindi nga na ikubli ang katotohanan na ito ng mga iglesia ni Cristo. Ano pang sabi dito sa pasugo pa nila noong January, March 1995, page 8. Anong sabi?
the Church of Christ has totally become the Catholic Church, although writers and historians continue to treat both as synonymous. So synonymous pala. Pag sinabi pa lang Catholic Church or Church of Christ, synonymous lang yun. Parehas lang. Mas mabuti pa pala itong mga iglesia ni Cristo kasi umaamin sa katotohanan. No? At dahil hindi maidina yung katotohanan, so gumawa na lang sila ng isang chismis na natalikod daw. So yan ang problema naman ng mga taga-iglesia ni Cristo. Natalikod daw ang iglesia na itinatag ni Panginoong Jesucristo at na-restore nung panahon ni Manalo. So malaking kabulaanan din. Pero the fact na hindi nila maidinay ng Iglesia Katolika ay ang tunay na iglesia, so talagang may reference tayong naipakita na Iglesia Katolika talaga ang tunay na iglesia. Even the Baptist theologian, mga kapatid, o ipakita ko ang sabi ng isang theologian na Baptist. Theologian naman, ano ang sabi ng isang theologian na Baptist? Hindi rin niya maidinay eh. O, basahin natin ang sinabi ng theologian Baptista. Ito. Bakit hindi may pakita? Wait lang ha. Ayan, sabi ng isang theologian Baptist, na si Ergon Canner, no, sa kanyang aklat na Popular Encyclopedia of Apologetics, sabi dito sa Roman Catholicism is by far the largest of the world's religions with a global membership of over 1.1 billion souls or approximately 1/6 of the world's population. Roman Catholicism traces its roots back to the original Christian community founded by Jesus Christ. Kita niyo mga kapatid, no? Mga protestante na ang nagpapatunay sa katotohanan na ang iglesia ni Kristo, ang iglesia ng Diyos, ay walang iba kundi ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero ano ang sinabi ni Eliseo Soriano? Pakinggan natin ulit ang sinabi ni Eliseo Soriano. Ikaw, Katoliko ka ba? O, sige. Ikaw, basahin mo to. O, ayan. Check. Dahan-dahan lang, kapatid. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na pinaglagyan sa inyo ng Espiritu Santo bilang mga tagapamahala upang pamahalaan ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos ng sarili niyang dugo. Nakita nyo, mga kababayan, no? Ang bumasa siya, Katoliko siya, hindi siya membro ng iglesia, ang binabasa niya, Bibliang Katoliko. Ano ang nabasa niya? Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos ng sarili niyang dugo. Maraming salamat sa iyo, Iha. Pagpalaing ka nawa ng Panginoon sa tulong mong ginawa sa akin ngayon. Mas napakabuting tawagin mo ang iglesia, Iglesia ng Diyos o Church of God. Alin ang mas maganda? Iglesia ng Diyos o Iglesia sa Roma? Katolika, Apostolika, Romana. Yun ba ang tama? Nasa Biblia ba yun? Kung talagang naniniwala tayo sa Biblia at sa Diyos, may walang ibang iglesia ang dapat kang piliin. Mas mamahalin mo yung iglesia ang tinatawag sa pangalan ng Ama o ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga sa Biblia ang tawag, Iglesia ng Diyos. Doon tinawag si Pablo. Iglesia ng Diyos, doon nandun ang mga apostol. Iglesia ng Diyos, ang binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Ano pa gusto nyo, mga kababayan? No? Iglesia daw ng Diyos. So yung ginawa niya again, mga kapatid, it's a false dichotomy. Dahil ang Iglesia ng Diyos, hindi po siya iba sa Iglesia na nasa Roma. Again, basahin natin. Yes, Brother Angel? Napansin mo yung pinabasa niya dun sa Katoliko, pinabasa niya MBB. Hindi niya pinabasa yung ang dating Biblia niyang gamit kasi doon ang may obispo. Kaya nga. Hindi ko napansin yung Brother Angel. Napansin mo? Talaga niloko niya eh. Hindi niya pinabasa yung ang dating Biblia na may nakalagay na obispo kasi ano siya doon, sablay siya doon. Ayun. Tamaan siya. Napansin mo? Hindi ko napansin yun. Hindi ko napansin.
Oo, yung binabasa niya, Bibliang Katoliko, tagapamahala lang nakalagay eh. Pero yung nakalagay na obispo, hindi niya pinabasa, naloko yung Katoliko. Manluloko. Manluloko talaga. Kaya nga, deceiver, mga kapatid. No? So yan, no? At least si Brother Angel, napunaan niya kaagad na ibang version ang ginamit para hindi mapansin ang salitang obispo. Kasi, ang adresi kasi ni St. Paul doon, mga kaobispuhan, hindi naman siya obispo. At wala din siyang makasamang obispo. Doon sa... Kaya hindi niya pinabasa. Oh, kaya hindi niya pinabasa at ang ano pa, ang adresi, mga obispo, hindi obispo lang na maaring tumutukoy kay Soriano. Hindi rin eh, kasi mga obispo eh. At ang problema diyan, hindi obispo si Soriano. Nakipag-away pa nga siya kay Bishop Bacani nung buhay pa yan eh. Nakipagdebate pa siya kay Bacani eh. No? So again mga kapatid, it's a false dichotomy na pinaghiwalay niya ang Iglesia ng Diyos at ang Iglesia ng nasa Roma. Basahin natin muli ang Romans 1:7-8 mga kapatid. Kung itinakwil ba ng Diyos ang Iglesia na nasa Roma? Basahin nga natin. Basahin natin ulit. To all that be in Rome, beloved, minamahal na, hindi mamahalin pa lang, beloved of God, called to be saint, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken throughout the whole world. Your faith is Catholic throughout the whole world, meaning kataholos, Catholic po yan. Sa Greek ng kataholos. Itong throughout the whole, kataholos, meaning Catholes or Catholic. Ang faith ng taga-Roma is Catholic. At ano yung pinaka-faith? Sabi sa King James Version Original, faith ng mga first Christian. Basahin natin ulit mga kapatid. Ang faith ng mga first Christian according sa original King James Version. Basahin natin muli. No? Ang faith ng mga Christian, Catholic faith. So yung faith ng taga-Roma is Catholic faith mga kapatid. So yun lamang po, no? At sana marami kayong natutunan sa gabing ito mga kapatid. At isang paalala sa mga Katoliko, wag na wag magtanong sa ibang sekta. Lalong-lalo na't mayroon ng punto por punto. Maraming salamat.